Isang mapagpalang araw uli sa ating lahat, mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na maghahatid uli sa atin ng salita ng Diyos. So tayo po ay nasa episode 82 na. So last meeting, pag-usapan po natin ang tungkol sa church na si Jesus ang founder, si Jesus ang ulo, si Jesus ang nagtatag, si Jesus po ang nagmimay-ari ng church. So, iisa lamang po ang church na itinatag ng ating Panginoon. At tayo po ay nagiging sangkap lamang kung tayo po ay sumunod ayon sa proseso ng ating Panginoon, paano tayo nagiging bahagi ng isang iglesia. So, natatandaan natin sa Acts chapter 2, doon po nagsimula lahat ang mga pangyayari para magkaroon ng church. So, ibig sabihin, after na tinawag ng Panginoon ang mga alagad at ay nangaral sila. Kasi isa sa naging ministeryo ng mga alagad, ng mga apostles, ay yung maging witness sila. Sila yung magpapatotoo tungkol sa ating Panginoon. Siya yung magiging saksi. Kaya nga, once na ipinangaral natin ang ating Panginoon, so maraming tao ang nagiging bahagi rin, nagiging nadadagdag sa katawan ng ating Panginoon na itinatag niya noong panahon na siya ay nagkatawang tao. So, dagdagan po natin. So, pag-usapan po natin ngayon. Ano ba yung mga naging gawain ng unang iglesia? So, tandaan po natin ang mga kapatiran o ang mga nangyari doon sa unang nabaptize, doon sa unang iglesia sa Jerusalem. So, ito po yung ating pattern. So, tinitingnan natin dito sa Acts chapter 2 kung ano-ano ba yung ginawa ng mga alagad after na sila ay uh, naging Kristiyano, yung mga 3,000, ano-ano ba yung nagiging activities nila kapag sila ay naging bahagi ng iglesia ng ating Panginoon. So, una sa lahat, sila po yung tagapagpatotoo na tungkol sa mabuting balita na ipinahayag ng ating Panginoon. At sa Acts chapter 1 verse 8, ang unang naging task ng mga alagad, ang sabi rito ay kayo magiging saksi ko mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, and to the rest of the earth. So, ito po yung naging gawain ng mga apostles at ito yung unang naging task nila. Kaya nga maganda yung sinabi rito, ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. So kung titingnan natin, nag-start ang lahat ng yan after na bumaba ang Holy Spirit sa mga alagad. At ito nga yung panahon na Pentecostes. At ito nga yung unang pangaral na ginawa ng mga alagad. At bago sila nakapangaral, inintay muna nila yung pangako ng ating Panginoon, ang Espiritu Santo. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nagkaroon sila ng kapangyarihang makapagsalita ng kamanghamanghang gawa ng ating Panginoon. At ang naging gawain nila, ang sabi rito, kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya nga, nung tinanggap nila itong yung mission na ito nga yung unang ginawa ng mga alagad matapos silang makareceive ng Espiritu Santo. At yung mga nabautismohan tulad ng mga pinag-aralan natin last meeting, merong 3,000 nabaptize. At itong 3,000 ito ay idinagdag sa kanila. So ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung activities ng mga unang naging Kristiyano? So sa Acts chapter 2 verse 42 pa rin tayo. Kasi dito nagsimula ang iglesia, dito nagsimula ang church. Ito yung kaunahan ng church na natatag sa Jerusalem. Ang sabi rito,
Sa verse 42, nanatili sila sa turo ng mga apostol, pagsasama-sama bilang magkakapatid, nagpiripiraso ng tinapay at pananalangin. So, kung titingnan natin, ang naging activities ng mga early Christians ay nanatili sila sa aral ng mga apostol. So, mahalaga po itong statement na ito kasi nga marami po ngayon na church na hindi na po nanatili sa aral ng mga apostol. Pag nanatili po tayo sa aral ng mga apostol, nananatili tayo sa aral ng ating Panginoon. So, tandaan natin, ang iniaral ng mga apostol ay galing sa ating Panginoon. Noong kasalukuyang kasakasama nila ang Panginoon, narinig nila ang mga teaching ng ating Panginoon, nakita nila yung mga ginagawa ng Panginoon. At itong mga aral na ito ang siyang ipinagpatuloy ng mga early Christian. Kaya nga sa pagsasama sa pagpapatuloy ng pakikinig at pananatili sa aral ng apostol, so hindi po mawawala yung truth. Kaya nga sa atin, kapag hindi na nagmula sa apostles yung teaching natin, malamang na tayo po ay naapektuhan ng ibang tagapangaral. At kung tayo magiging bahagi ng kanilang grupo, posibleng kabilang tayo sa kanila, pero hindi tayo kabilang doon sa ah, iglesia ng ating Panginoon. Kasi maraming katuruan ngayon tulad ng mga iba't ibang religion, ang dami nilang gods and goddesses. So, yun na ang sinusunod nila. At sa iba't ibang religion din, hindi na po Biblia ang pinag-uusapan. Ibig sabihin, hindi na po aral ng mga apostol ang natatanggap nila. Kaya nga, unique po ang iglesia ng ating Panginoon. Teaching niya yung pinanatilihan. Ibig sabihin, doon lagi tayo umaasa, doon lagi tayo nag-aaral, at ito yung nag-guide sa bawat isa sa atin kung tayo bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Kaya nga, masarap isipin po kung tayo po ay matututo ng salita ng Panginoon, kahit po kayo ay ilan lang sa isang grupo, basta po kayo ay nanatili sa aral ng mga apostol at naganap sa inyo yung proseso bago kayo naging bahagi ng katawan ng Panginoon. Magalala kayo kasi kayo po ay nasa totoong iglesia. At marami pong nagdadagdag, marami rin nagbabawas sa mga aral. Kaya nga yung pagkakakilanlan ng mga iglesia ng ating Panginoon, yung identity, hindi po nakukuha sa pangalan lang. Ito po ay nakukuha sa aral ng ating Panginoon. Kaya nga sa John 8:31, sabi ng Panginoon sa mga Hudyong nananampalataya sa Kanya, ang sabi, tunay kayong mga alagad ko kung patuloy kayong susunod sa aking aral. So, dito lang pala ma-identify yung totoong sa Panginoon kapag tayo po ay nanatili sa aral ng ating Panginoon. At ito po yung nagiging gawain ng unang iglesia na nanatili sila sa aral ng mga apostol. At sa mga aral ng mga apostol, dito po tayo tinuturuan mag-grow, dito po tayo tinuturuan para mag-serve, dito po tayo tinuturuan mag-disciple, dito rin tayo tinuturuan mag-evangelize. At tinuturuan din tayo dito sa panahon natin niya, sa pamagitan ng aral niya, na makapanatili tayo sa ating Panginoon at higit sa lahat, manatili tayo sa aral ng ating Panginoon. So, ayaw din ng Panginoon na tayo ay maliligaw. Kaya nga po siya tumawag ng mga apostol kasi alam niya na aalis siya, hindi siya manatili rito. Binigyan niya ng kapangyarihan itong mga ito para maalala, maituro, at higit sa lahat makapagsalita at maipahayag yung aral ng ating Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya nga sa pamamagitan nila, nagkaroon po tayo ng banal na kasulatan. Ito po yung pinakamahalaga sa lahat. Kung meron tayong tatanungin tungkol sa ating Panginoon, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa sinasabi ng Diyos,
So, wala tayong puwedeng pagkatiwalaan maliban doon sa mga nakasama ng ating Panginoon na magsasabi ng totoo. Ito po ang mga alagad ng ating Panginoon. Kaya nga kung tayo po ay naniniwala sa mga propeta pa sa panahon ngayon at hindi tayo mananatili sa aral ng apostol, posible tayo ay, maligaw at may tendency na mawala sa atin yung aral na itinuturo ng ating Panginoon kasi hindi na po yung mga apostol ang ating pinakinggan. At alam naman natin na ang pinag-iwanan niya ng mga aral niya ay walang iba kundi ang mga apostol. Kaya nga po tayo po ay naniniwala doon sa Biblia ngayon na sinulat nila kasi sila talaga yung nakasalamuha, nakasalo, nakasama, at nakasaksi sa mga ginagawa at nakarinig sa turo ng ating Panginoon. Kaya nga po sa mga tunay na miyembro ng Iglesia ng Panginoon, alam nila yung mga teaching ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya nga sa atin mga kapatid, 'wag po tayong maengganyo do'n sa magaganda, malalaki at, hindi po masamang dumami, hindi po masamang lumaki at gumanda. Pero kapag po nawawala na po yung teaching ng ating Panginoon, maging aware din po tayo. Baka yung ginagawa na natin ay hindi na po kalooban ng ating Panginoon. Tandaan po natin, sa loob ng church, ang nagro-rule po niyan ay walang iba kundi yung head na pinag-usapan natin last week. Ang head ang siyang, ah, ang nagmamay-ari, ang ulo ang siyang pinakikinggan, at ang ulo rin ang siyang dapat nasusunod sa loob ng iglesia. Kaya nga sa atin, ang church ay sumusunod sa banal na kasulatan. Hindi po ginagamit ng church ang banal na kasulatan sa pangsarili nilang kagustuhan, kundi ang church po ang sumusunod sa nasasaad sa banal na kasulatan. Ganun po yung pananatili sa aral ng mga apostol. At sigurado tayo na tayo ay kabilang doon sa katawan ng ating Panginoon. So ito po yung naging activity nila. So ano pa yung naging activity nila bukod doon sa nanatili sa aral ng mga apostol? Ang sabi rito, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. So meron ding fellowship at meron laging pagsasama-sama bilang magkakapatid. So tayo po bilang mga tinawag ng Panginoon, so tayo po ay nakikisama o meron po tayong pakikisama sa lahat ng kanyang tinawag. For example, katulad nga po nung 3,000 na ito, nung sila'y naging bahagi, nung sila'y nabautismuhan, sila po ay nakisama o nakipisan o nakisama doon sa mga naunang maalagad at nagsasama-sama sila. At mahalaga po yung pakikipag-fellowship. Tayo po, hindi po tayo nilagay ng Panginoon sa kanyang iglesia na para sa sarili lang natin. So, meron po tayong purpose din kapag tayo po ay naging bahagi ng katawan ng Panginoon. Tayo po ay nakikipagkapwa, mananampalataya sa kanila. Tayo po ay nakikisama, tayo po ay nakikisalo. So, tayo po ay nagbibigay ng kalakasan doon sa kapwa natin mananampalataya. Kaya nga hindi po pwede na i-isolate natin yung sarili natin sa kanila para bang ang gusto mo ay ikaw lang. So, hindi po gano'n. Sorry po. So, nakita natin yung mahalaga yung pagsasama-sama bilang magkakapatid. So, nangyayari po ito sa tuwing sila ay nagkikita-kita, nagtitipon-tipon sila, at sila ay nagkakaroon ng pagsasama-sama. At hindi lamang yon, pagpipira-piraso ng tinapay. So, ito po yung pag-alala sa mga ginawa ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po yung fellowship kasi pag sinabing nakikipagpira-piraso ng tinapay, meron kong kasamang kapatid na umaalala sa ginawa ng ating Panginoon. So, yung pagpipira-piraso ng tinapay, yung Lord's Supper,
Isa lamang po ang ibig sabihin niya kung bakit natin ginagawa. Ang sabi po ng Panginoon ay upang alalahanin siya. Do this in remembrance of me. Kaya nga sa ating pagpipira-piraso ng tinapay, once na tayo ay nagtitipon, lagi nating inaalala ang ginawa ng Panginoon. Lagi natin pinag-uusapan yung kanyang salita at lalo higit pinag-aaralan natin. Kaya nga once na tayo nagkikita-kita, especially pag Sunday, meron pong apostles teaching, yung message, at meron tayong fellowship, yung tayo nagsasama-sama, at higit sa lahat, meron tayong Lord's Supper bilang pag-alaala sa ating Panginoon. At mahalaga po yung alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon para po tayo ay makapagpasalamat at maging example din tayo ng kapwa natin mananampalataya sa iba. So marami pong mga kapatid natin ang nanlalamig dahil hindi sila nakikipag-fellowship o hindi sila nakikisama sa kanilang mga kapatid. So nakakalungkot isipin na naging buhay nila minsan ay para bang malungkot kasi nga hindi sila lumalago as Christian kasi wala silang natutularan, wala silang nakakasama para magpalakas din sa kanila. So alalahanin natin, isang activity ng mga Christian is magkaroon ng fellowship. At higit sa lahat, ang sabi rin, nananalangin din sila. So, ang nagiging activity ng isang Kristiyano o gawain ng isang Kristiyano ay nananalangin din. Kaya pag tayo po ay natutong manalangin, ibig sabihin, tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos o nakikipag-usap sa Ama. Isang gawain na miyembro ng katawan ng Panginoon, yung nakikipag-usap tayo doon sa ating panibagong magulang, panibagong ama. Ito yung ating Diyos. At tatandaan natin, nung tinuruan tayo ng Panginoon na manalangin, sabi niya, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit. So, ibig sabihin, ito yung kauna-unahang inintroduce ng anak. At itinuro ng anak kung paano natin kinanlin ang kanyang ama na ama rin natin. Ito sa pamamagitan ng pagtuturo niya sa panalangin. Kaya nga, yung mga alagad nung dumating sa kanila ang Espiritu ng Panginoon, sila po ay nagsasama-sama sa isang kwarto, yung tinatawag na upper room. At habang sila ay nagsasama-sama, sila po ay nananalangin. Kaya nga nung dumating ang Banal na Espiritu sa kanila, ay nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. At ito yung kaganapan na sinabi ng Panginoon sa Gawa 1:8 na sabi, at bababa sa inyo ang Espiritu Santo at bibigyan ko kayo ng kapangyarihan, sabi nga, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Ito yung kapangyarihan ng mga miyembro ng katawan ng Panginoon. So, meron tayong Holy Spirit. Tandaan natin yung mga nabaptize sa Acts 2:38. Hindi lamang sila pinatawad, kundi pinagkalooban pa sila ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin, ang church po ng Panginoon ay Spirit-filled. So, kinakasihan din ng Espiritu Santo. Kaya nga sa atin, ang bunga ng pagkakaroon ng Espiritu Santo ay pakikisama, pag-alala sa ating Panginoon, pananatili sa aral ng mga apostol, at lalo higit ay nakikipag-usap o nananalangin. Kaya nga natututo tayo ngayong makipag-niig sa ating Panginoon kasi sa loob ng church talagang tinuturuan tayo paano tayo manalangin. At hindi lamang yun ang sinabi. Isang gawain din ng mga Kristiyano rito, tumutulong sila sa pangailangan ng kanilang kapwa. Ang sabi rito sa verse 44,
nagsama-sama sila at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian. Pinagbili nila ito at pinamahagi at ang pinagbilhan ay pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So ito po yung unang senaryo ng pagkakaroon ng charity o pagbibigay, pagtulong do sa kapwa nila kapatid. Kasi nung time na ito, kung titingnan natin, nangyayari po ang kaganapang ito sa lugar ng mga apostol sa Jerusalem. At sa pamamagitan niya ng event na yon, so maraming nagpuntang tao. Kaya nga, nung maraming nabaptize, ay nangailangan sila siguro ng mga pangailangan ng mga bagong kapatid nila, mga bagong baptize. Siyempre sila ang naging host. Kaya nga yung papaano nila bibigyan, tutulungan sa pangailangan nila tulad ng pagkain, tulad ng panuluyan, siguradong ito yung nagkaroon sila ng bukal ang loob nila na ibenta yung kanilang ari-arian at ipamahagi ayon sa pangailangan ng bawat isa. So ito yung naging activities ng mga early Christian dati. Pag merong dumating sa kanilang tahanan o kanilang lugar, ay sila yung nagiging host para tugunan yung pangailangan ng mga manlalakbay nila, yung mga dayuhan. Kaya nga napakagandang example nito. Kung tayo rin ay makakarating sa ibang lugar at makakatagpo tayo ng iglesia ng ating Panginoon, na-experience din natin na tulungan din tayo nila sa panimulang pangailangan natin at kadalasan ay kinukukupan nila tayo. Kaya nga mga kapatid, isang tunay na gawain ng mga mananampalataya o miyembro ng iglesia ng Panginoon, yung merong pagmamalasakit, merong pagtulong, at higit sa lahat ay nagbibigay ng ah, tulong o nag-aalok ng pangailangan doon sa kanilang mga kapatid. At higit sa lahat, sabi rito, araw-araw silang nagtitipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan. So, nagkakaroon ng house church every day at nagtitipon sa templo. At ang pagkakataon na magkaroon sila ng fellowship bilang magkakapatid. Kaya nga napakagandang tularan itong mga ito. Araw-araw may mga house church sila tulad ng ginagawa po natin. Everyday may house church po tayo. Ang purpose ng house church ay maituro sa kanila yung turo ng mga apostol. Kaya nga number 1 sa activities, yung pananatili sa aral ng mga apostol o pananatili sa aral ng ating Panginoon. At higit sa lahat, sabi rito, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng mga tao. So, ibig sabihin, ang result ng pagiging bahagi ng katawan ng ating Panginoon ay yung purihin natin ang nagligtas sa atin. Pinupuri natin ang Diyos na nagmahal sa atin. So, natututo tayo ngayong magpuri. So, ibig sabihin, natututo tayong umawit, magpasalamat, kilanlin ang Panginoon. So, itaas ang pangalan ng Panginoon sa buhay natin. So, bilang tanda ng pagpupuri. So, maraming napunta sa simbahan, ang ginagawa nila ay nananalangin, nahingi po ng tulong. Pero po pag sinabing church, ang mga tao po dito ay napunta sa loob ng templo para magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil doon sa kaligtasan na pinagkaloob niya sa mga taong walang kaligtasan, sa mga taong tulad natin na siguradong magkakaroon ng kaparusahan. Pero dahil sa kabutihan at pag-ibig ng Panginoon, nung ibinigay ng Diyos siya dito sa lupa, ang ginawa ng Panginoon ay nagsakripisyo siya para hindi tayo maparusahan. Siya ang tumanggap ng kaparusahang dapat sana sa atin
At ito yung dahilan kung bakit may kaligtasan yung mga nananalig sa Kanya at yung pumayag na magpaligtas sa Kanya. Kaya nga ang nagiging purpose ngayon ng templo ay isang dako ng pagpupuri at pasasalamat at pagpaparangal sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay naging bahagi ng Iglesia ng Panginoon, isa na po tayo sa nagpupuri sa Kanya tuwing linggo at ang unang pagpupuri ng ginawa ng mga tao dito, ito yung panahon ng unang araw ng Sanlinggo, especially nung nabuhay ang ating Panginoon. It was first day of the week. Ito'y Sunday sa panahon natin ngayon. Kaya nga yung unang araw ng Sanlinggo, ang sabi sa iwan, nagpipira-piraso sila ng tinapay, nagsasama-sama sila bilang magkakapatid at nagpupuri sila sa Diyos. So tayo din, bilang bahagi ng katawan ng Panginoon, ganito rin yung mga nagiging activities natin. At kung hindi po natin ito nagagawa dahil wala tayong idea, ito po yung purpose ng ating ginagawang pag-aaral. So, sa panahon natin ngayon, ang pagsisimba natin, ang pagpunta natin sa templo ay parang humihingi lang tayo ng kailangan natin sa Diyos. Para bang kahit hindi mo kilala yung kalapit mo, pupunta ka lang doon, parang dadasal ka, din uuwi na. Ganun po rin ako dati. Ni yung kalapit natin, hindi natin kilala. Pero kung titingnan mo rito, ang mga unang Kristiyano, magkakakilala sila. Ang sabi nga, araw-araw silang nagsasama-sama bilang magkakapatid. So, nagtutulungan, nanalangin, inaalala ang ating Panginoon, at nagpe-fellowship at nag-aaral. Ito po yung disciple making. Kaya nga, ang Great Commission ng ating Panginoon, ito po yung ginagawa ng Iglesia. Ano po ba yung Great Commission? Ito yung humayo tayo at gawing alagad niya ang lahat ng bansa. Bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. So, ito po yung isa sa mission ng church. Hindi po ito number one, kundi the only one mission of the church. Mag-disciple tayo na mag-disciple. So, tandaan natin mga kapatid, ang pag-disciple ay pag-aaral. Kapag po tayo nag-aral, ang pinag-aaralan po natin ay yung aral ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga tinuturo ng mga alagad. At itong mga turo ng mga alagad ng Panginoon, ng mga apostles, ay nakasulat po sa banal na kasulatan. Kaya nga pag tayo po ay walang idea o hindi po tayo nagbasa ng Biblia, hindi po natin matatagpuan yung aral ng ating Panginoon. So, Biblia lang po ang kailangan natin para matagpuan natin yung teaching ng Panginoon, lalo higit yung teaching sa pagkakaroon ng kaligtasan, and then kapag po tayo ay naging bahagi ng katawan niya at nagkaroon tayo ng kaligtasan, mayroon pa rin pong turo na sinasabi. Ang sabi nga doon sa Great Commission, gawin niyo alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po yung pagiging part natin. After ng baptism natin, naging alagad tayo ng Panginoon. So, tayo po ay bahagi ng iglesia. At once na kayo naging bahagi ng iglesia, sa verse 20, ang sabi doon, at turuan pa silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Ibig sabihin, after na tayo maging bahagi ng katawan ng Panginoon, maging miyembro ng church, so tayo po ay tuturuan talaga. Kaya mag-expect po kayo na everyday o laging once a week o twice a week, meron pong gagawing pag-aaral, pagtuturo ang mga pastor po ng ating Panginoon upang ang mga miyembro niya ay mag-grow, makapag-serve, at lalo higit maging bahagi ng katawan
kumilos bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon. So mga kapatid, iyan po yung unang activities ng mga early Christian sa Jerusalem. Kaya po tayo ay gumagaya lamang sa ginagawa nila. Kung meron tayong pattern na dapat sundin, ito po yung naunang Kristiyano. So, magiging safe po yung ating pamumuhay Kristiyano kung tayo po ay susunod at patuloy na ah, tutulad do sa mga ginawa ng mga early Christians. So, next time, dagdagan po natin yung ano ba yung layunin ng iglesia. So, ngayon po ay mga activities of the church. So, tingnan natin sa susunod uli mga kapatid. Pagpalain po kayo, lahat kayong nakinig. Lalo higit yung mga nag-subscribe po kayo. Nawa ay gamitin kayo ng Panginoon sa iba't ibang ah, kakilala natin. At sa pamamagitan ninyo ay mapapakinggan din nila itong mensahe ng ating Panginoon. Magkapagamit po tayo sa Panginoon at ipahayag din natin sa abot nating makakaya yung mga salita ng Diyos na natutunan natin. Pagpalain po kayo ng Panginoon hanggang sa muli na ating pagkita-kita. God bless po sa inyong lahat.